Bago matapos ang buwan, nakatagdang magpasya ang LTFRB kung pagbibigyan ang hiling na pansamantalang dagdag pasahe sa mga jeepney. At sakaling hindi aprubahan, pag-aaralan naman kung pwedeng mamahagi ng fuel subsidy. Saksi si Joseph Moro. May rollback na 80 sentimo kada litro sa diesel at 70 sentimo sa kerosene simula bukas August 19. Sa kabila yan ng dagdag na 60 sentimo kada litro sa gasolina. Sa gitna niyan, tuloy ang hiling ng ilang transport group na pisong pansamantala o provisional na dagdag sa pamasahe. Para sa ilang mga jeepney driver, sakto na ito para makaraos. Sa presyo daw kasi ng diesel, maswerte na makatake home ng 700 hanggang 800 pesos sa araw-araw na pasada. Di madadagdag kita namin. Pero may ilan namang nagsabing baka raw makasama pa ito sa kanila. Magiging pasahanin pa rin ng mga pasahero namin yun. Baka lalo pumawala yung pasahero namin. Kung pagbibigyan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 14 pesos na ang magiging pamasahe sa ordinaryong jeep, 16 pesos naman sa modern. Bagay na mabigat daw para sa ilang pasahero. Masyadong mataas naman po yung pamasahe na po. I think makaka-apekto po yun kasi since puro estudyante po yung nagko-commute. So, yung iba binabudget lang po yung pamasahe. Sa pagdinig ng petisyon kanina sa LTFRB, tanong ni LTFRB Chairman Atty. Chofel Luguaris III, kulang pa ba ang naunang pisong provisional increase na ibinigay noong October 2023? Hindi naman daw laging mataas ang presyo ng krudo dati pero hindi nila ito binawi. Posible kayang makover na nito yung hinihingi nila ngayon. Hirit ng mga transport group, nasa 5 piso na ang pangkalahatang itinaas ng presyo ng diesel. Idagdag pa ang tumataas ding gastos sa operasyon. Spare parts, the operational costs, and maintenance fees and expenses. Once nag-increase, magiging permanent na po ang increase niyan. Kung hindi maibigay ang pisong dagdag, maaari namang pakawalan na ang 2.5 billion pesos na fuel subsidy pero kailangan nasa $80 per barrel ang bentahan ng krudo sa world market. Sa huling datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, wala pang $70 ang kada bariles ng krudo sa world market. Pero may pag-aaralan ng LTFRB. Kahit na hindi ho $80 per barrel ho, pag yung ibang factors naman like wages, like operational costs, kung tumaas po to, it could also be a triggering point. We will ask the OTR to consider other factors. Hindi na namin mahihintay sapagkat kung mag-$80, doon pa lang namin makakukuha ang aming fuel subsidy. Matagal pa po yan. Ayon sa LTFRB, bago matapos ang buwan ng Agosto, ay inaasahang magkakaroon na sila ng desisyon kung papayagan nila ang dagdag pisong pamasahe. Ipapapruba ng LTFRB sa DOTR ang anumang desisyon nila, katulong ang mga ahensya ng gobyerno may kaugnayan sa ekonomiya para pag-aralan kung ano magiging epekto nito sa ordinaryong mamamayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.